Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Huwebes. Masayang Huwebes sa inyong lahat. Masayang Huwebes, Nelson! Masayang Huwebes, Jen, at masayang Huwebes sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa iba't ibang mga bansa. Ano man pong lagay ng panahon dyan, dito sa Pilipinas, sobrang init po. Ay, nako. Oo, hindi lang yung mga usapin dito sa politika at bangayan ng kung sino-sino. Literal hong napakainit. Danger level heat index po ngayong araw, abot ng 42 degrees. Nako po. Sa Sangli Point, Oh. sa Cuyo, Palawan, Dagupan at Pangasinan, paging sa Lawag City. Oh. At 43 degrees naman sa Borongan, Eastern Samar at San Jose Occidental Mindoro. Ang tindi ho nito. Dito sa Metro Manila, kasama ang 16 na lugar, 41 degrees Celsius tayo. Naku Wow! po. Kaya pala napakainit. Hanggang 40 degrees ang temperature ho natin. Talaga naman 40, 42, 43. Yan po ang nararamdamang init ngayon dito sa Philippines. Kaya pala wala si Kuya Benny, Nelson. Nako po. Ay mukhang inubo, sipon. Oo, Nagbago pagkapabago-bago. na temperatura. Oh. Yan ang problema, no? Hindi ko naman masisi yung tao. Sabi niya, Jen, kahit ganito, medyo masaya na rin ako. Dahil sa kasabay daw niyang bumirit ang Bini. Sinong Bini? Bini Antiporda. Ano ba kanta ni Bini Antiporda? Ha? Anong kanta niya? Yung Bini, Bini sa aking pagtulog. Ika'y panaginip ko. Yun, yan ang kanta ni Bini Antiporda. Ay, nako. Hindi, pero speaking of Kuya Benny, nanonood siya kayo, sabi niya, loko talaga itong dalawang ito eh. Pagka wala ako eh. Kung ano? ano pinagsasabi? Hindi po, may sakit po ang Kuya Benny. Mukhang congratulations na rin sa kanya. Bakit? Bakit? Kasi second term niya ngayon as Vice President ng National Press Club. Aba, ganun ba? Nagwagi sila ni Ate Mina Navarro. Pagka ikaw ba ang Vice President ng National Press Club Oo. at na-impeach ang Vice President ng Pilipinas, ikaw ba ang papalit? Yes, isa sa mga i-consider yon. Isa yan sa succession. Kung sino yung Vice President ng National Press Club, siya ang upong presidente ng Pilipinas. Bago yan. Bago. Kuya Benny, standby ka lang. Ingatan mo kalusugan mo, ha? Yun. Kapag ka ikaw na ang presidente ng bansa, wag mo kaming kalimutan ni Nelson. Yun. Ay, nako. At speaking of Bini, Nelson, tuloy ko na, no? Napasimulan ko na rin lang naman. Bakit mo ba nabanggit yan? Grupo na yan. Ay, pag matotoo po naman na may tumawag sa akin si Kuya Benny, kaya akala ko nananakot eh. Sabi niya, Jen, hello. Galing umarte na. Sabi ko, ginawa na namin yan. Kopya. Ginawa na namin yan eh. Hello? 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 Hindi ko marinig eh. Hindi ako mapag-programa, inuubo ko. Yun, no. Galing eh. Ay, nako. Isa naman, hello? Wala akong boses. Kuhang-kuha eh, no? Ay, Nagamit na natin yan. Ano kayo susunod, no? Ay, nako. Yun na nga po. Ito hong, kung meron pong grupo, ang South Korea, Na? BTS. Okay. Di ba? Meron silang, ano pa ba yun? Yung Blackpink. Yan. Ang Pilipinas po naman, mga kababayan, Sex bomb tayo yan. Sex bomb. Sex bomb dance. Spaghetti pa babae. Spaghetti yan. at saka yung utsu-utsu. Hindi, iba tayo kumanta na, no? Hindi. Tayo ho naman, ay may pinagmamalaki din sa... Hagibis yan. Hagibis. Hagibis. Lingon agad pag may babaeng dumaan. Yun Hagibis yan. Hindi. Mga... BST and Company yan. Yan! Awitin mo at isasayaw ko. Hindi ba? Yan ang mga pag Pilipinas na Gusto mo may pinag-usapan. dance move ba ako dyan eh? Wag na, baka mawalan tayong hanap buhay. Ito na po, mga kababayan, ang Bini! Yes!
Ba, si San Joel parang ayaw magpahuli Sila po ay nasa Senado kahapon. Yan. May matalik akong kaibigan dyan sa Bini. Sa miyembro ng Bini? Oo. Sino yung nakapink ang buhok o yung nakamaroon? Yung kamukha ni Sara Geronimo. Itong nasa huli. Oo. Ano ang pangalan niya? Ano ang pangalan? Si Nini. Si Nini. Si Nini. Oo. Yan po ang Bini sapagkat sila po nasa Senado kahapon. Siya ba'y sangkot sa flood control scandal? Kaya naman pala... Yan o. Kaya naman pala... Pinatawag ng mga senador Yun o. Tetestigo ba sila? Ituturo yata nila. Ang mastermind? Yes. Ikaw yon, sabi. Ikaw yon. Ikaw. Tinuro yung mga Nag-iimbestiga. Yan. Saglit pong nawala ang init ng batikusan sa Senado kahapon sapagkat ang ipinagmamalaki nating girl group na mga Pilipina ay ginawaran po ng Senado. Nations Girl Group na meron palang Senate Resolution na inihain po 370 formal na pinupuri ang grupong Bini sa pagkataas po ng bandila ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ayon po sa resolusyon, ang tagumpay ng Bini ay patunay na world-class na talent ng mga Pilipino at malaking ambag po sa pag-angat ng P-pop o Pinoy Pop Industry. Nakita mo na. Ilang beses na alam ko nagtanghal na sa Philippine Arena, di ba? Ayan. Dalawang beses. Dalawang araw. Hindi lamang daw po ang kanilang performance sa binigyang diin, kundi pati na rin ang kanilang digital dominance. Isa daw po sa mga nagpahayag ng suporta na pumalo ang Bini sa top 3 na may pinakamataas na earned media value sa buong Coachella. Kasunod po ng malaking international artists. Saan ba ginanap itong Coachella? Sa Amerika ito? California yan. California ba ito? Ayun, yan po, yung pinapanood nyo pong yan. Isang event yan na lagi inaabangan. Yes. Ng mga music lovers. Award pala yan, Coachella Award ang tawag. Hindi, iba pa yun. Iba pa. Ay, iba pa ba yun? Oo, iba pa yun. Hindi lamang daw po ito tagumpay para sa 8 kabataang babae. 8 ba silang lahat? 8 lahat yan. Ayun, sa harap daw po, kundi tagumpay ito para sa sining at kulturang Pilipino. Tinanggap po, ito pala naroon ang mga pangalan. Si Joanna, Aya, Colette. Ay, siguro kilala ko yan. Ito yung mahirap. Taga Laguna yan. Tama. Ito yung may tindang buko pa sikat na sikat yan. Kaya pala, bilis maubos yung gano'n. Anak pala na, may-ari pala ng buko pa ito. Anak ng Colette yan. Si Maloy, Gwen, Stacy, Micah, tama ba ang bigkas doon? M-I-K-H-A? Micah o Mika? Mika. Si Mika. At saka itong si Sheena. Yan. Si Sheena yung ano yan. Kamukha ni Sarah, yun ba yan? Si Sheena. Ang kopya daw po ng resolusyon, ipinagkaloob sa nagpalakpakan daw po yung mga kapwa senador at kawani ng Senado. Hindi daw po maitago ng grupo ang kanilang emosyon. Ang leader para ng grupo ay itong si Joanna, Nason. Joanna! Ayun, ang sarap ng ngiti ni... Ito ba si Joanna, nakapink ang kulay ng buhok? Kita mo naman ng mga senador, Isang malaking karangalan po na kilalanin ng gobyerno ang kanilang pinaghirapan. Anya, magsisilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanilang musika at ipakita daw po kagandahan ng Pilipinas sa mundo. Dahil daw po sa lawak na narating na kanilang impluwensya, may mga panukala rin sa loob ng Senado na gawin pong opisyal na tourism ambassador. Ito, sino to? Sino itong, Nason? Yung kilala mo ba yan? Yung blonde ang hair. Hindi ko kilala. Ganon? Si Sheena lang kilala ko. Sheena. Ayun. Ako gusto ko makilala si Colette
Aba, matapos daw po maikling seremonya, nagkaroon po ng pagkakataon ng mga mababatas at staff na makapag-photo opportunity kasama po ang grupo na nagbigay ng masiglang atmosphere sa loob daw po ng gusali. Ayun, sabi ko sa iyo, Nelson, kahit na sila minsan nagbabakbakan sa mga mainit na issue, merong hindi na pagkakasunduan ng mga usapin, pero dahil dito, bilang isang tunay na Pilipino, nagkaisa po sila para bigyang parangal ang mga dilag na ito na kasapi nga po ng BINI. Nagpa-picture ba sila lahat dyan? Lahat. Meron lang atang absent. Yung absent lang. Si Senador De La Rosa dapat pupunta Nung sinabing pupunta yung BINI. Muntik na pumunta. Muntik na pumunta. Nasa gate na raw. Hindi lang tumuloy Nakakita ng polis. May nakakita ang pulis doon sa ibaba. Sir, may pulis, may pulis. Ang sabi nga Ayun. Kaya... Ayun yung mga polis, nasa loob yun na nga. Akala niya, no? Pero wala din si Senador Ping Lacson, Wala rin siya kahapon, Ganun ba? Wala, Sayang naman, Parang may mga ilang... pero yun nga, hinahanap ko kahapon kung nandyan, kung kasi gumanda yung atmosphere, Kung sila ba ay ganyan. Si Senador Marcoleta, nakita mo naman, hindi siya naging seryoso. Ayun, katabi para na si Senador Joel Villanueva, Senador Marcoleta. Tapos nakaalakbay pa sa kanya si Senador Mig Zubiri. Di ba? Nakita mo naman yan. Selfie pa, selfie. Selfie. At lahat daw po ng senador na ay nagpahayag ng kanilang pagiging co-sponsor sa resolusyong ito. Ang main pala na naghain ng Senate Resolution number 370 ay ito pong si Senator Bam Aquino. Ayun. At ang lahat po ng mga senador ay nagsalita, parang ilan sa kanila ay para papurihan po itong miyembro ng BINI. Di ba? Sabi ko nga sa iyo, yung nakita mo naman yung BTS, di ba? Sila lang ang Korean group K-pop na nakapasok sa White House. Ganun ba? Yes. Wala pang mga malibas sa dalawang grupo natin, tayo, BSTN Company. Nakapasok tayo doon sa... pero paglabas natin, dire-diretso pa uwi din, di ba? Marami po ang nagbigay ng kanilang mga pahayag. Ito pala, sino pa ba yun? Senador Loren Ligarda pala. Ayan. Meron din po siyang nagpahayag din po ng pagiging co-sponsor ng BINI. Senate Resolution 370 dahil nga po sa kanilang performance sa Coachella Music Festival palang tawag doon. Yes. Coachella Music Festival. Yan ang Summer Blast ng Amerika ganon? Ayun, bilang chairperson daw po ng Senate Committee on Culture and Arts, sabi niya ay binibigyan partikular niya ang achievement ng BINI at ang performance daw po ito hindi lamang para daw po sa pagtatagumpay ng original Filipino music, OPM, at ng Philippine Pop. Ito daw po isang malakas na kapangyarihan din po ng Filipino creativity, identity, at artistry sa pandaigdigang entablado. At sa kanila daw pong pagkatanghal sa isa sa pinakamalaking entablado sa mundo, ipinakita daw po ng BINI ang kulturang Pilipino ay hindi lamang salamin. Salamin. Kantata nila yun, di ba? Kanta nila yan. Salamin. Ano ba ito ng salamin? Sabihin mo sa akin kung sino pinakamagandang. Ganon? At ang atin daw pong pagkakakilanlan, ito rin daw po yung liwanag ng kanilang nagniningning sa harap daw po ng buong mundo. Ayun, na ang kanilang music daw po, choreography, ay ginagamit daw po ng Filipino culture at nagbibigay pride, ang energy, imagination ng mga tao sa international audience. Ayun, yan po isa sa mga nagbigay ng pagsuporta bilang co-sponsor. At halos lahat, sabi ko nga po, inintay ko rin kahapon sana Akala ko magsasalita rin sa podium si Senador Marcoleta At para ipahayag naman ang kanyang pagsuporta. Pero sabi ni Sen Marcoleta, okay, suporta ako dyan. Thumbs up na lang ang kanyang sinabi. Nelson. Ayan. Ikaw ba? BINI ba tayo o ano?
Binay. Makati lang yun. Hindi tayo sa Coachella. Yan. Congratulations. Sana ay dumami pa po ang ganyang grupo. Meron pa tayo, di ba? Yung Pilipino, lalaki naman, yung SB19. 19 ba yun? SB19. Yun. Akala ko SB Quezon City. Iba yun? Sunny Belmont. Iba, SB19, di ba? Kinilala din ng... Nag-perform din yan sa Coachella din. Ganun ba? Ayun, Ayun. Kasi kinilala din sila sa mundo, di ba? Kasi parang dahil nga po sa pagsikat ng Korean pop. Sabay sila. Oo. Di ba? At halos kinopya nila yung mukhang Koreano rin sila, no? Ayun. Talaga naman. Akala natin ang mga Pilipino, bagamat magagaling ang talento natin, lalo ngayon sa saan ba yun? British Got Talent ba yun? Oo. Pilipino na mamayagpag ngayon doon, ha? Pangalawang gold button, anong pangalan doon? Si Marcelino Pomo. Hindi, ano yun Luma na ba yan? Luma na yan. Si British Got Talent ata itong isa. Ayun. Basta kantahan, alam mo naman ng Pilipino, Nelson. Hindi tayo nagpapadaig dyan. Ang SB19 pala ay sa Lollapalooza. Lollapalooza naman sila. Hindi sa Coachella. Sa Lollapalooza saan naman tol? Doon din sa Amerika. Amerika din yun. Ayun, congratulations. Dumarami na rin po ang ganyan. Kayang-kaya natin yan. Bagamat sabi nga natin, di ba, ang Korean, Nelson, bago nila nagawa ito, ilang taon nila inaral talaga, no? Inaral Nakuha talaga. nila yung formula Ang paano gawin. Pero hindi maliit, hindi sandali, Hindi. Matagal na panahon nila bago ginawa Ganun yan. din yung ginawa sa BNA dyan. Ganun? Paano yung ginawa sa... Pag tinignan mo yung kung paano nila pinroduce yung grupo, parang yung ginawa sa Blackpink. Ganun. Mag-audition ka na napakaraming talent. Pipiliin mo yung pinakamagagaling. Tapos ite-train mo ng ilang taon, 4 na taon yata. Ganun. In-house, hindi pwedeng umuwi. Ganun. So may talagang ginasusan pala talaga ito para magaganyan. Ayun. Buti may namuhunan sa kanya. Ngayong sikat na, sana mismong ayun, si Mati Hunyosa. Yung sa British Got Talent naman. Ganun ba? Pangalawang gold button. Ngayon inihintay na siya sa championship. Si Mati. Okay. Paano? Balik tayo sa main issue. Balik tayo sa mga masasamang balita. Congratulations sa lamang tayo na. Unahin na natin yung dollar. Dollar? Kasi nagsara na ha? Hindi, bagay. Yan? Bad news sa good news. Wala naman masyado sa... Ang pangitan dito, siyempre, puro imported di ba? So, pagka tumaas, mahal ang bilihin. Hindi kasi ang naabangan ko, sayang din yung dollar ko. Baka lalaki pa. 60.42 ang dolyar po ngayon. 60? Pesos. Hindi kasi 61 ang isang araw Eto, 60.42. Bumaba na yan. Bumaba na. Nag-61 na ba? Nag-61.30 nung isang araw. Okay ito. 61.30. Oo nga, kumpara kahapon, 61.30. Kita mo. Ngayon bumaba. Halos ang dolyares ang ibinaba, no? Sundan pa natin yung magandang balita, Jen. Meron pa? Bababa daw po ang presyo ng gasolina Yan na. at diesel Yan na. next week. Kung hindi ako nagbanta, Nelson, hindi bababayan. Ano bang binanta mo? Nakako, pagka pinagpatuloy niyo yung pagtaas ng bagay na yan, yung produktong petrolyo, ako na magbababa ng salawal, sabi ko. Kaya pala bumaba. Kaya ngayon, sabi ni Sharon Garin, ibaba lahat yan, ibaba. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Kaysa dito pa sa DOI gumawa ng iskandalo yan. Malaking rollback daw ho. Yan. Ang mangyayari. Dahil sa monitoring ng world market, bumaba yung Brent crude dyan International benchmark ito. Yan. Ang ibinaba niya ay 7.8%. Malaki ang pagbaba. Pero ito daw ay panandalian. Bumaba sa below $100 per barrel. At nagsara 101.27. So umakyat pa rin. Ang isa sa sinasabing dahilan, medyo nagkaka-ice-ice na ho dyan sa Strait of Hormuz Kasi di ba nung nakaraan ang sabi ni kahapon nata, nagpasya ho si Donald Trump na wag na munang ipatupad yung freedom
Project Freedom. Project Freedom, Oo. yan. Oo. Nabubuksan nila ang Strait of Hormuz ng sapilitan. Yes. Oo, at kabaligtaran naman, patuloy nilang bobombahin yung mga barko na Nakatenga doon sa Strait of Hormuz, ayaw padaanin. At saka yung sa, kung Iran ang Ayun, yung sa Iran naman daw, babantayan nila yung mismong port of Iran. Oo. Yung mga port ng Iran. Yun. Pero kahit na hinto yan, sabi ni Donald Trump, wala pa rin daw padadaanin doon sa nasa port of Iran. Yung mga nakatenga daw doon sa Strait of Hormuz, yun na kanilang padadaanin. Oo. Yung mga hindi makalagpas. Mukha kasing tuloy-tuloy po ang negotiation. Oho. Kaya maaring, ang sabi dyan ha? Oo. Ang kanilang tinitingnan na ngayon ay pagtatapos na Ganon. Oo, Abay, good news ng nga gera. yan. Oo. Yan yung development mo dyan sa Strait of Hormuz. Pero ang warning nila, Nelson, ewan ko, totoo, sabi ng mga expert, halimbawa, natigil yung gulo dyan sa Strait of Hormuz, mga aabot pa rin ng 1 hanggang 2 buwan bago bumaba talaga ng tuluyan ang presyo ng produktong petrolyo. Mare, oo. Kasi hindi naman daw agad automatic magno-normalize yan. Sabi ko, ba't ganun? Nung tumaas isang Biglaan. araw lang, naka-epekto agad sa atin bakit nung bababa, sabihin nyo pa, 2 buwan ka agad? Di ba? Gaya ngayon, ang stocks natin 60 days ata Yes. Di ba? 60 days ang stocks natin. Mukhang wala na nga rin paglagyan sa mga refinery natin Oo, Marami puno tayong na. stocks, pero mahal nga lang talaga, Nelson. So, kung ito ay, ang pinag-uusapan ba, ending na? Nung gulo dyan sa Strait of Hormuz? Yun ang kanilang... Kasi kapag halimbawa, tinanggap ng Iran yung kanilang gustong pagkasunduan, yung mga kondisyones, matatapos, titigil na yung gulo. Oo. I-end na. Ayan, nakikita mo yung... Yung maliit na yun? Oo. Huminto, di ba? Oo. Oo. Kasi... Ay, iba yung sa atin? Yung maliit na yan? Ating... May dala atang host. Maliit na host Ayan. Ayan po, ang mga nakatenga daw sa Strait of Hormuz At least meron tayong good news pala, no? Na ina-expect. Yung pagbaba. Pagbaba next week. Ang aywan ko lang kasi sa world market 107 pa rin Nelson per barrel. Hindi naman ata bumababa 101. Bumaba pa? From 107, naging 101. Bumaba, oo. Nagbumaba pa nga ng below 100 daw. Kasi nung nakaraan, nag-92 Tapos biglang umakyat. Oo. Nagsara sa 101. Nung nagbaba tayo ng 20, 2 kasunod na umabot tayo ng 92. Pero nung nagkaroon nga ulit ng tension, umakyat na naman ng 107. Kaya nagtaas tayo ng 2 piso nung nakaraan. Ito, 101.27. So kung bababa pa yan, next week, ay baka, ano na yan, mga 100, less than 100 siguro. Pero yung mga dumating nga ngayon, ang balita ko doon sa mga kakilala ko na nagpapasok ng petrolyo, parang 570 per metric tons, $570 per metric tons. So ang landed cost ata nun, sa computation daw nila, mga 59 hanggang 60 pesos per liter, Nelson. Aywan ko. Kasi mababa na sana yun. Kung meron talagang ganun. Kung magiging 102, iba ho ang presyo. Kaya dapat makompute nating mabuti. Maraming magagaling dyan. So, ano ang trend? Sapagkat Webes na ngayon, bukas, bababa tayo by Tuesday. Sinabi na by Tuesday. Bababa. Pero hindi pa nako-compute kung magkano. Pero ang sabi, big time rollback. Ibig sabihin malaki-laki yan. Ay, big time Mga 20, mga 10 yan. Ay, baka magkaamali tayo dyan. Ayan, malaking rollback ang nag-announce ay si? Ito pala. Oh. Ang inaasang rollback, hindi pala. Nakalagay pala dito wala pa palang presyo. Wala pa, kasi ang last day ng trading pa sa world, Friday hanggang Saturday. Ang last na pagtataas pala nung Martes, 2 pesos 21 centavos. Yes. Tama ka. Ayun. So, ang rollback, mas malaki dito.
Kasi big time. Big time. Oo. Ayun. Abang, tipid-tipid siguro sila sa mga produktong petrolyo kasi tumaas ang krudo at saka gasolina nung nakaraang linggo eh. Oo. 'Di ba? 2 piso hanggang 3 piso. Ang bumaba lang yung gas, kerosene. Ngayon, kung bababaya, sabi mo nga, sana umabot ng mga 10 piso man lang. Malaki-laki na yan. Di ba? Para nang sa ganun, makapaglakbay tayo gamit ang mga sakyang pandagat. Gaya po ng barko, roro, ferry, di ba pa? O, ipakilagay mo sa prompter yung ating paalala mula sa Philippine Ports Authority. Standby all units daw. Standby all units. Kasi meron tayong Vox Populi. Ganon. Oo, makalipas sa mahabang panahon. Uy, na-miss ko na yan, ha? Oo. Meron tayong Vox Populi. Yes, oo. Ay, bigyan muna natin ang tamang konteksto. Ito ang context Ayan. Sige. Hindi ba nag-privilege speech si Senador Panfilo Lacson, di ba? Noong Wednesday. Oo. Tapos nag-privilege speech. Hindi. Wednesday. Tuesday. Tapos Tama. nag-privilege speech din si Senador Marcoleta. Ay, Wednesday na yon. Oo. Kahapon. Tapos, ang sumunod na kwento, tinanong na siya, sino nga ba talaga ang mastermind? Oh. Ang Kala ko hindi sila nagpatanong. Bakit, wala na sa Senado? Wala na. Parang press con nata or... Ang nagtanong na sa kanya, media na. Tanungan. Ayun. Okay. Nakita ko sa parang ini-interview siya na madaming reporter. Yes. Narinig ko rin yan. Oh. Sabi niya, sa tingin daw niya, walang isang mastermind eh. Walang matutukoy Pwede na. nating bang pakinggan para tama yung Sige, ating... ano pa ang konteksto? Oo. Senator Ping, pakisabi niyo nga po. I don't think there's an overall mastermind kasi nga 'di ba driven by greed. Tsaka sabi ko nga 'di ba parasitic eh. Merong organized na grupo pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. 'Yun talaga sindikato 'yun. Ayan, walang iisang mastermind. Ayun, walang isang general mastermind. Sabi yung kabuuan, national. Oo. So Dahil may kanya-kanya daw siyang Pero ako dyan, di ba, kung isipin mo, kung walang isang mastermind, halimbawa si Sena Bryce Hernandez, Kalupit Bulacan yan. Isang distrito doon. sila lang yun, Diskarte nila. ma-implement ba nila yun kung hindi makikipagsabuhatan yung magre-release ng pondo? Oo nga, no? Di ba? Galing sa national. Yung magre-release ng pondo, yung magpapatupad, at yung maglalagay ng project doon sa GAA. Di ba? Bakit doon napunta lahat sa matutumbok, malalagay mo malaki. Yung mga pondo, may presyo-presyo yan, di ba? Bakit ang natukoy lagi doon sa first district ng Bulacan, ano? Kung sila lang. Oo, Di ba? nga, Kung no? halimbawa, sinasabi niya, ang mastermind yan, halimbawa, yung grupo ni Bryce Hernandez. Isang grupo yun. O sabi sino niya. mastermind dyan? Oo. Sabihin na natin si Bryce Hernandez bilang district engineer. Pero kapag base dun sa kanyang salaysay, hindi, nakipag-ugnayan pa sila kay Saldico, di ba? Oo nga, kumuha sila ng mga project. At sinabi, kailangan namin dito na, mapagkakatiwalaan ba yan? Di ba ganun? Oo nga, maglalagayaan niya tayo dyan. O ibig sabihin, sa isang district office, DPWH, hindi po pwedeng walang connect dun sa magre-release ng pondo, mag-aayos ng project, magpapa-approve. So meron ka bagang talaga isang taga-kumpas. Siya ang nagdi-distribute kung saan niya ipapalagay. Kasi hindi po, yun nga yung nangyari dun sa... Kasi kung kaya nilang gawin yun, hindi nila kailangan si Saldico, di ba? Oo nga, no? Parang halimbawa, doon sa may Region 4A naman, yung Mindoro. Ayun pa. Di ba? Oo. Ang naglalagay doon yun din ang mga pangalan na yan eh. Di ba? Sino ba yung regional director doon? Yung humarap sa Senado na may salaknob. Anong pangalan? Yung parang Teletubbies. Oo nga, yung... Diba? Yun yan. Yung district engineer din yun. Ayun. Hindi ba? Pwede sana yan, Jen, kung yan ay literal na robbery. Di ba kasi nung araw may tinatawag na akyat bahay. Yan. May akyat bahay gang, pero iba-ibang grupo yun. Yes, tama. Kasi hindi naman, walang isang organized na grupo yon. Tama. Pero dito, nakaw pondo, hindi mo makakukuha yung pondo. Hindi ba? Nakaw pondo gang to eh. Totoo. Yung nakaw pondo gang, hindi po pwedeng walang mastermind yan dahil iisa ang source eh, di ba? Iisang pagkukunan nyo eh. Yung pambansang budget. Oo, yung pambansang budget, na bago ka makakurot ng pondo ko, dadaan ka muna sa
butas ng karayom. Kasi may mag-aalat sa'yo ng budget eh. Magbababa ng pondo eh. Di ba? Kinakausap sila. O eto, Oo. may bababa kami pondo dyan. Oo. Ganito usapan dyan, ha? Oo. Alam na nila yung dadalhin, di ba? May 20%, may Yun na nga. 15%. May mga advance pa, May no? mga ganun na eh. Pati sa contractor eh. Oo. Hindi na mo pwede yung contractor ang mastermind. Ay, hindi. Isa lang yung... Siya ang mag-i-implement. Isa lang bahagi yun. O eh. siya yung dummy, di ba? Na Oo. kunyari, kinontrata. Yes. Hindi rin pwedeng district engineer lang. Ay, hindi pwede. Kasi paano siya magkaka-project kung maghihintay siya ng Saan magagaling yung pondo? Oo. Yun din ang kwento nung Alcantara, di ba? Bago pa yung Bryce Hernandez. Bago ilagay sa kanila, naka-advance na nga eh, di ba? Oo. Bago ibigay yung project. Yes. Hindi, ewan ko kung naisip ni Senator Lacson na imposibleng kanya-kanya lang yan. Kasi yung pinaka-national ng DPWH, yung Yusek Bernardo, Ayun pa. at saka yung Cabral, Oo. parang nag-uusap sila, ito ang allotment niya, etc. etc. Oo. Di ba? Kaya ang- Tapos babagsak kay Secretary Manny Bonoan. Yun. Kaya ang mastermind ay maaring DPWH, national, di ba? Oho. Maaring dun sa gumawa ng pondo. Oho. At maaring dun sa nagre-release ng pondo. Diyan lang iikot. Diyan hindi pwedeng kanya-kanya kasi Oho. may kumokontrol ng pere. Pakinggan nga pwede ko ulit natin. Ay, Yung sige, sinabi ni sige. Ping Oo, Lacson. para Direct pa ulit para mga- maintindihan natin. Para ma-analyze yung ating mga taga-pakinig. Sen? I don't think there's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed. Tsaka sabi ko nga, di ba, parasitic eh. Merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office, like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Di ba? Ayun. Oho. Sindikato yung district engineering office, pero hindi sila makapag-ooperate kung wala silang kasabwat, di ba? Oho. Na ang kasabwat nito ay hindi lang basta kasabwat, mas mataas sa kanila. Oh, yun, siyempre. Kasi sila yung may hawak nung approval. Mo, sinabi nila, o kailangan namin dito ng pondo, magtatayo kami ng ganito. Oo. Teka, sino kayo, di ba? Yung Magbigay muna kayo sa amin. Flood control dito, ganito Oo, ganyan. Ano? di ba nagdi-deliver sila ng Oo. Ibig sabihin, mas mataas sa kanila yon dahil magbabayad sila eh. Oo nga, no? Pero tignan natin kung ano masasabi ng ating mga kababayan. sige. Baka sabihin nila, bias kayo, baka etc. Ganyan, ano? Kayo po ang aming tatanungin sa pagbabalik ng ating Vox Populi. Ang tanong, ito po, naniniwala ka bang walang mastermind sa pagnanakaw ng pondo para sa flood control projects? Yan yung isang mastermind, ha? Overall, ha? Yes. Overall, oh. Ulitin ko po ha. Isipin niyo po mabuti. Naniniwala ka bang walang mastermind sa pagnanakaw ng pondo para sa flood control project? O ang sagot niyo po, opo, naniniwala ako, wala. Kanya-kanya talaga yan. Kanya-kanyang diskarte. Yan. Wala po. Kung sagot mo na, B, hindi po. Meron yan. Hindi pwedeng sila-sila lang yan. Meron po yung mastermind. B, hindi po ako naniniwala. Ang paraan po ng pagsagot ng ating Vox Populi ay ganito. I-scan niyo po yung QR code. O yan po, nakikita niyo po sa telebisyon, maging sa inyong mga social media account. At nasa, sa pamamagitan po yung TV screen. Itapat niyo po ang camera ng inyong mga cellphone sa QR code na yan at pwede na po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon, A or B. Pagkatapos niyo po mag-type, pindutin po yung submit button. Automatic na po naming makukuha ang inyong mga reaksyon. Huwag po ninyong kalimutang ilagay ang pangalan ng lugar kung kayo po'y taga saan. Live po kami napapanood via social media pages sa Facebook at YouTube. Meron din po Facebook at YouTube, Net25 News and Information. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe, ha? Subscribe na po kayo. Ang pinupost natin lalo yung nasa YouTube. Ayan. Net25 News and Information. Mapapakinggan din po kami sa ating mga Radyo Aguila Provincial Radio Station sa Mega Manila, DZEC 1062. Eto na. Sunod natin. At malapit na pong buksan ang bago at mas malaking passenger terminal building ng Port of Lucena sa Quezon para maging mas komportable ang pasahero at turista sa Pantalan. Ayon po kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, ang bago at modernong Port of Lucena, PTB, ay may 1,000 seating capacity para ma-accommodate po mas maraming pasahero, mga lokal at banyagang turista nang sa gayoy lumago ang turismo maging sa mga kalapit na probinsya. Ayun, congratulations po
DOTR. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, ay pwede ho kayong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold mobile. Order na kayo. Pure Gold mobile app. Ayan, no? Oh. Samantala, mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayan. Nabuti pa ang Salem Bed, mapagkakatiwalaan. Bakit? Marami ba ngayong hindi mapagkakatiwalaan? Yun mga taong nagsasabing, ako po ang pagkatiwalaan ninyo sa darating na eleksyon. Ba? Pag ibinoto niyo po ako ang inyong mapagkakatiwalaan. Iaangat ko ang lahat Yan. sa kahirapan. Yan. Pag ako po ang pinagkatiwalaan ninyo sa darating na halalan, Hindi ako magnanakaw. hindi kayo mawawalan. Hindi rin kayo magkakaroon. Report muna tayo. Paglago na ekonomiya ng bansa, bumagal daw po sa unang quarter ng kasalukuyang taon dahil po sa krisis sa gitnang silangan, sa korupsyon, sa flood control project at sa bagal ng pag-aproba sa national budget. Baba ganon? TJ Mendoza. TJ, sino may sabi niyan? Yan na Nelson, yan ang nasabi sa atin kanina ng Philippine Statistics Authority at ni DepDem Secretary Balisacan. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa pagtatapos ng unang quarter ng taon ayon na mismo sa ulat nga ng PSA. Ang nakitaan dahilan, Jen and Nelson, no, ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya ay ang hindi matapos-tapos na usapin sa anomalya ng flood control projects, ang mga delays sa pagpasa ng national budget, ang paglalabas ng pondo para sa mga infrastructure projects ng gobyerno at maging yung sigalot nga ng
nagiging tensyon sa Middle East. Ito yung pinakababagal na paglago, Jen and Nelson, ng ekonomiya simula noong unang quarter ng 2021, taon kung saan umaharap ang Pilipinas sa pandemya. Sa tala ng PSA, lumago ng 2.8% ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong first quarter ng 2026. Mas mabagal yan, Jen and Nelson, no, sa 3% growth na naitala naman sa huling quarter ng taong 2025. Pero may pinangangambahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev dahil kahit daw masolusyonan yung mga problema sa flood control at maagapan ng Uplift Committee ang epekto ng tensyon sa Middle East, ay may malaking epekto rin nila ang nakaambang El Nino para nga dito sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Jen and Nelson. Ayun, oho. So paano tayo makakabawi? Nagpahayag ba ng rekomendasyon o wala rin? Jen and Nelson, magkakaroon ng pagpupulong ang mga economic managers ng ating bansa at maging yung Uplift Committee, yung committee na o komite na nakatutok dun sa naging epekto nga ng tensyon dito sa Middle East, ano yung sigulot dun sa Middle East, para pag-usapan yung mga gagawing hakbang para nga ma-attain o makuha muli ng Pilipinas yung normal na growth ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Naging factor kasi yung mga paglabas na ng ibang mga investors dito sa bansa dahil sa kasalukuyang political instability dito sa ating bansa. Kung kaya pag-uusapan nila at nabanggit nila na willing o handa rin ang Administrasyong Marcos na masugpo kagad itong usapin ng korupsyon para nga makabalik o manumbalik yung trust and confidence itong ang mga ating mga investors na mamumuhunan dito sa Pilipinas. Jen and Nelson. Salamat, TJ Mendoza, ang atin hong tagapagbalita. Ayan. Nakakalungkot yan, Jen, ha? O bakit? 2.8 ang ating economic growth rate. Ang target, alam mo ba kung ilan? 5 to 6% for the whole year. Tapos makukuha mo 2.8 lang. Napakababang habulin yan, Jen, ha? Tapos ang kaalinsabay niyan, mataas ang inflation mo. Ayun pa, Diba? 7.2, di ba? Oo. Para ang target mo dapat mga 4 point something lang. Pumalo ka ng 7, Nelson, mabigat yan. Tapos yung, ito pa, 2.8% lang ang iyong, anong tawag ito? Economic growth. Economic growth. Oo, sa first quarter. Oho. Kung para noong 2025, quarter 1, last year, 5.4. Sad-sad yan, Nelson. Kumbaga, sad-sad na sad-sad yan. Mas pinakamababa daw ito in the last 5 years. Kasi pag nagtanong ko ngayon, meron bang pumasok na bagong negosyo, bagong investment? Parang wala eh. Oo. Tapos meron bang malaki, mga big tickets projects? Wala. Parang wala din, hindi gaano. Tapos ang mga ahensya ng pamahalaan natin, sa halip na gugulin yung kanilang mga budget, parang ingat na ingat sa sobrang pagtitipid, Nelson. Tama po yung pagtitipid. Pero yung budget na inilaan para sa'yo, gugulin mo para ang pera umikot. Di ba? Pangalagaan mo ang pera ng taong bayan na talagang kung gagastusin mo, maggasto sa tama. Hindi yung mapupunta sa maleta. Tsaka ano rin yan eh. Di ba? Sa priority, no? Yes, yes. Anong ginagawa eh. Oo, yun nga. Pagka ang ginagawa mo ay imbis na pang-akit ng mga negosyante, kabaligtaran, nakakakita ng instability, ganyan nga mangyayari, di ba? Yun na nga, oo. Paglalabanan sa politik eh. Sa halip na asikasuhin natin ang bayan, ang taong bayan, mukhang iba ang ating napagkakaabalahan. Alam mo ba, Jen, sa Indonesia, kung compare natin, anong naitala nila? Indonesia. Kasi tinignan ko, kumusta naman kaya yung kalapit nating bansa? Kasi ang Indonesia, medyo controversial din dyan, ha? At halos pareho tayo. Yes, ng location, klima. Ang bilang na ng tao nila dyan, siguro mga 300 million sila. Mas marami sila. Mas marami sila, Pero may corruption din sila. Yes, meron din. Pero sila ay lumago po ng, sa unang quarter, 5.61%. Magtaki mo yan. Oo. Di ba? Lagpas sila dun sa target natin na 5 to 6. Muntik nga maging 6% eh. At lumilitaw, ang target nila na maging pinakamalaking economy
sa Timog Silangang Asya. Ang Indonesia, Oo. ba? Gusto nila maging number 1. Hindi nila lalagpasan Singapore. Ang target na nila ngayon, 5.9 hanggang 7.5% Ba? pagsapit ng 2027. Ano ba mga interventions na ginagawa ng Indonesia? Ayan, Eto, Oh. pinalakas nila ang investment, pamumuhunan, Yan. pag-aakit ng mga investor. Yan talaga kailangan. No? Pinataas nila ang productivity. Ayan, opo. Kasi kung mahina nga naman ang production nyo, Oho. wala talaga. Lalo na dito, kung titingnan mo yung bakit mababa tayo, ang agrikultura, pangisdaan at kagubatan, alam mo ba kung anong nangyari dyan? Bagsak tayo dyan, malamang. Umurong pa. O, kita mo na. Umurong ng 0.2%. Oho. Sa halip na dapat pataas, di ba? Oo. Sila, paurong pababa, 0.2%. Oho. Eh, yun nga lang sanang hindi na bago, parang mas okay pa eh. Bumagsak pa. Yung industries, mga Oho. industriya, mga pabrika. Okay. Ano ba nangyari? Ano sabi daw sa report nila? Bumaba ng 0.1%. Oho. Investment. Dito Oh. ang investment, pinaganda ng Indonesia, di ba? Oo. Ano ba bang nangyari sa investment natin? Sa atin. Gross capital formation. Oh. Bumagsak ng 3.3%. Sad-sad nga, sabi ko sa iyo. Ayan ang problema natin. Talagang sad-sad talaga. Oo. Ayan. 2.8 First quarter pa lang yan. Matindi. Paano ka makakabawi second first? Sabi ko, aywan ko lang, sa part ng DTI, DepDev, yung ating DTI Board of Investment, BOI, tingnan natin kung may pumapasok bang bago sa Pilipinas. Lahat kayo, wait and see. Sabi ng mga negosyante, magkasundo muna kayo. Nag-aaway-aaway kayo pagpapasok ko dyan. Di para akong pumukpok ako ng ulo ko. Ayun, Di ba? yun lang dyan, corruption. Kasi kung titingnan mo yung corruption, akala mo pondo lang ng taong bayan, Oo. pondo ng pamahalaan na galing sa buwis ng mga mamamayan ang apektado, di ba? Sa unang tingin, ganun lang eh. Pero kapag ikaw ay investor, mamumuhunan ka, iisipin mo na, teka muna, papasok ba ako sa Pilipinas para mamuhunan? Halimbawa, construction. Oo. Eh kung mapagbintangan pa ako dun sa Yun na nga. na ginagawa, ituro ako dyan Oo. na, hindi ba? Kasi Yun lahat na. ng mga nakakulong ngayon, mga negosyante yan eh. Oo. Totoo. Tsaka construction, ang laki ng mga construction nito, nakatiwangwang lahat eh. Yun ba, hindi na babayaran, di Hindi, ba? tiwangwang, pare ko. Paano ka ngayon papasok dito Oh. na hindi mo alam, kailangan kasi sa isang bansa, una, matatag dapat yung justice system mo. Ayan. Matatag. Siyempre. Matatag yung mga rules. Hindi Mapapanagot pwedeng, mo dapat yung mga nagwawalang hiya. hindi mo oh. pwedeng i-bend yung law. Ay, Hindi mo siyempre. pwedeng galaw-galawin base dun sa gusto mong ipatupad. Aha. Kasi yan ay delikado sa investor na ang gusto niya, straight tayo. Kung ano na pag-usapan, yun ang ipapatupad. Oo. Kasi kapag dumating ang panahon na napag-usapan natin, kontrata, tapos nung mayroong nakialam, ay hindi na sa iyo ang kontrata, dito na sa kabila. Hindi ba ganyan yung nangyayari sa Yun iba? na nga, yun na Kaya po talaga nawawala ng gana yung mga namumuhunan. Oo. Apektado po lahat tayo. Mhm. Lahat sila ngayon, wait and see talaga. Nag-aabang kung ano ang mga intervention na gagawin ng ating Pangulo. Wala nga daw pumapasok na bago. Oh, yun na. Oo. Eh, tapos yung budget na inilaan natin ngayon, ngayon ha, ewan ko kung nakakapag-implement ng malaking project kasi halos wala din daw tawag ito, yung execution ng proyekto. Di ba nagpasa tayo ng budget Oo. ng ating pambansang budget. Ngayon daw po, halos wala pang bumababa doon sa mga tanggapan ng pamahalaan. Oh, inaabangan din nila. Kasi hindi mo naman pwede hindi babayad, Nelson eh. Di ba? Tapos sunundan pa tayo ng mga iba't ibang mga kalamidad, yung natural calamities. Meron ka pang man-made calamities na away ng politika. O, yun pa. Tapos sa agrikultura mo, meron pang napipintong El Nino phenomenon. El Nelson. Nino. Oo. Tapos hindi naman siya lumalago. Oo. Yan ang talaga malaking problema natin. Kaya sub-sub talaga tayo dyan. no? Napakahirap. Kung ikaw ay ekonomista, siguro sasabihin mo, kailangan natin 10 taon. Oh. Di ba?
o kaya mga pinakamabilis na 5 taon para maibangon natin itong ekonomiya natin. Dahil, Ang inaabangan ko, Nelson, kung paano tayo makakabangon, alam mo ba kung bakit? bakit? Ito ang higit na mas nakakatakot ngayon dahil sa ang ating utang ay umabot na po ng 18.49 trillion pesos. Nako po. Ito, aywan ko lang ha, wala pa nagre-react na mga credit rating ngayon. Pero, anong tawag doon? Baka ma-default na tayo dito, Nelson. Nakakapangamba ito. Hindi tayo nagkakapagbayad. Ha? Hindi, tumataas pa nga sa halip na mabawasan eh. Ito po, umakyat na raw po ng 18.49 trillion pesos ang Philippine National Debt o kabuang utang ng bansa nito pong katapusan ng Marso. Batay po sa pinakahuling figures na inilabas po ng Bureau of the Treasury, nasa 1.8% ang itinaas daw po ng total outstanding debt. Yan po, total outstanding debt o higit daw po sa 320 billion pesos mula po sa February levels. Ayon daw po sa gobyerno, pangunahing dahilan ang paglobo ng utang ng bansa. Kasi nga kung foreign debt ito, Nelson, siyempre yung tubo niyan. Kahit hindi ka mangutang personal, yung tubo pa lang, tataas na yan. Yes. Ano ha? Interest sa interest. Yes. Oo. At napakahinang halaga ng piso kontra dolyar na naging sanhilid na po ng paglaki ng foreign denominated loans, interests. Yun po, yung interest ng utang natin. Samantala, yun hong ating utang panloob, domestic debt, umabot na raw po ng 12.53 trillion pesos o nasa 0.44% na pagtaas mula po sa nakalipas na buwan. Iniulat din po ng Treasury na ang guaranteed obligation ng bansa ay bahagya pong tumaas ng higit sa, tandaan niyo po guaranteed obligation. Higit daw po sa 381 billion pesos o nasa 11% na pagtaas. Kaya yun nung ating 6.7 something trillion na pambansang budget sa taong ito, Nelson, Pangbayad ko. mahigit po sa kalahati niyan pambayad utang lang natin, tumaas pa lalo. Kung ibabayad mo lang, ubos ano? Ay wala. Wala. Kaya nga ako, iwan ko lang aabangan siguro natin ano ang pagtingin dito ng mga credit rating na tumitingin sa ating bansa. Kasi may pangamba tayo na baka dumating ang pagkakataon, ma-default na tayo ng mga bangko. Kung hindi tayo makapagbabayad, palaki pa ng palaki. Ano pa isang nakakatakot dito? Paano kung wala na magpautang sa atin? Kasi sa pagpasa natin ng budget natin, 6.7 trillion, Nelson, 1 trillion mahigit, ang alam na natin, iuutangin natin. Uutangin na po. Kasi kulang yun Ang atin pong kita, pag sinagsama-sama natin lahat, ito lumabas naman to sa mga pagdinig ng Senado parang 5 something lang Mga ganon. 4 hanggang 5 trillion lang. So, ibig sabihin, kulang yung kita natin kasi sa ating gastos. Kaya yung gagastosin natin ay kinakailangan daw po nating utangin. Nako. Paano tayo ngayon? Palaki ng palaki nga yan. Sabi ng iba, hindi naman po kami nangutang dyan Di ba? Paano gagawin? Yan po ang ating pambansang budget ngayon. Yan po ang larawan. Kaya, aywan ko po, kung ano ang gagawin ng mga economic managers ng ating pamahalaan, Nelson. Dapat Diba? kasi focus tayo. Diba? Focus. Mag-focus tayo sa... Hindi, focus ata sila ng ibang bagay. Yan ang problema. Awayan sa politika na nangyayari. Yan po. Ito yung higit sa lahat dapat mapaghandaan siguro natin. Maswerte pa po kayo kung may pera kayo ngayon, kahit paano nakakasweldo. Pero habang lumilipas po ang panahon, sa larawang ito, yung sabi mo kanina, sad-sad ang ating, yung binanggit mong figura, 2.8 something. 2.8. Diba? Economic growth. Economic growth natin, 2.8. First quarter. Yun yung ating inflation. Sad-sad din tayo. 7.2. 7.2%. Pagtaas naman ng presyo yon. Utang natin. Taas din. Taas din po. Di ba? Paalam tayo. Pero wag ka mawala ng pag-asa, Jen. Ba meron tayong pag-asa? Dahil meron na tayong 60 billion pesos.
Saan galing? Sa Treasury. Naibalik na daw ho sa PhilHealth ang 60 billion pesos mula sa National Treasury. Ba't kasi kinuha niyo pa? Hindi, ibinalik ba galing sa GAA o yung... Galing National Treasury. Nakalagay sa Treasury. So, binalik kasi, kasi totally, binalik lang nila. Siguro, Ayun. sabi na, Tama yan. Ipunin muna natin, wala pa ha? Oh. Nagkaroon na ng 60 billion, nilipat na sa PhilHealth. Ayun. Kasi inutos ng Supreme Court ito eh. Ibalik. Oo. Kasi ang naging usapan dati dyan, mula sa GAA, at saka ibabalik. Ilalagay. Hindi na. Ito na. National Treasury galing. Yun din yung perang pinasok dati. Oo. Oo. Kasi double whammy tayo doon kung gano'n ang mangyayari. Oo. So ito, Sino bang nagsabing kumuha sa PhilHealth, sa National, sa... nirekomenda ni sa PhilHealth? Secretary Ralph Recto Ayun, sa yun ang Pangulong ng... si Secretary Recto. Bagay sa executive secretary, di little presidency. Ibalik nyo na niya yan. Ayun nga. Ayun bang 150 billion naman galing sa PDIC? Babalik din? Wala pa yun. Wala pa. Wala pa. Hindi, nag-demand ba ang PDIC? Parang hindi ata nag-demand. Yun Kasi yung nga. PhilHealth nag-demand talaga. Dapat yung mga bangko, mag-ano kayo. Oo. Kasi pera ng ano yan eh, nung nagpapasok ng ano eh. Sa Insurance bangko. company nila yun eh. Insurance nila yun eh. Yes, insurance na ng mga deposito yun. Oo. Pag nalugi ang mga bangko, wala tayong pondo. Walang pambayad tayo. Double default tayo niyan, pare ko. Buti na ibalik pala. So gagawin na ngayon ng ano, ng PhilHealth. Yes. Eh yung pera natin sa Maharlika, medyo kumita na ba? Ayun ang problema, wala report. May investment ako doon eh. Wala. Ganun ba? Wala pa eh. Abangan Pero din gusto na. mo na maraming pera talaga dyan. Ay, siyempre. Yung Siyempre. pwedeng ilagay sa maleta. Halo. Ano, Ha? saan? Mga 35 million. Sa maleta? Ilalagay sa maleta. Huwag mo ilagay sa maleta. Masyado maliit ang maleta. Maliit ang Alam mo ba kung saan makakakuha niyan? Saan yan? Sa Saan? NBI. Marami sila? NBI marami. Nakabaleta ang pera doon? Nakabaleta. Yan ang sinabi po ni NBI Director Melvin Matibag. Ba't yan nasabi yun? Kasi may question dun sa entrapment operation kay Franco. Franco Oo, Mabanta. Mabanta. Oo. Na paano kayo nakaproduce ng ganong karaming pera? Eh, Totoong pera ba yung ginamit? Totoong 35 million. Hindi Tapos ngayon- nakabaleta? Ayun nga ang sagot ni director. Na? Sabi niya, hindi naman siguro kayo marunong sa operation. Ba't kasi kayo komento ng komento? Oo nga, oo. Yang perang yan, kunyari lang, ang nakaibabaw lang yan, kunyari lang ang totoong Budol pera. money ba yan? Totoo. Budol money. Oo. Yung nasa loob niyan, mga perang peke. Oho. Eh, nung tinanong, saan ho galing yan? Kay Recto galing yan eh. Recto Executive Secretary? Yung sa, pinagawa daw nila sa Recto. Recto Avenue. Akala ko. Recto Avenue na. Oo, nagulo. Ha? Akala ko CES eh. Hindi. Diyan daw nila may pagawa pala ng pera dyan. Papagupit mo lang naman yan. Cutter. Ikakat lang ginagano. Ano, may meke nga pala dyan ng mga diploma, lahat ano. Okay, may pati pera. Pati driver's license. Pati sukat na sukat ng 1,000 piso eh. Kaya. Nakakano yun. Ba't hindi na hinuli ng NBI yun, di ba? Namimeke ng pera. Sila nagpagawa ata. Dapat in-entrap nila. Kayo pala na namimeke ng pera. Di ba bawal yun? Ba't hindi nila hinuli? Gagamitin daw sa... Naniniwala ka bang walang mastermind sa pagnanakaw ng pondo para sa flood control projects? Sabi po ng ating mga reactors, B, meron yan, imposibleng wala. Ray de la Cruz ng Milan, Italy. Abi, imposible po na wala. Sobrang makapangyarihan po ang taong yan sa gobyerno. Omar Magpayo ng Milan, Italy. B, meron yan, hindi sila makakakilos pag walang mastermind. Roberto Gibaga, Batangas City. B, hindi po. Halata naman may pinagtatakpan. Merlina, Blanca, Kanduman, Mandaue City, Cebu. B, hindi po, may mastermind po yan. Romel Nipay Marshash Pet Shop, Pasay City. Aba, oho. Nag-commercial ka pa. May Marshash. Puntahan namin yan, ha? Pet Shop. Bibili akong ano eh. Nang Parot. B, nako, malabo pa sa sabaw ng pusit yung pahayag ni Senator Lacson Ay. na walang mastermind. Amor sa na Kuwait na mahilig sa pusit. Yan. Noong kape, ha? Si Ate Amor, nasa Kuwait yan. Ate Amor,
anong tawag doon? Sinabi naman ni Senator Ping, may mastermind, pero hindi nga lang isang Oo. yung national. Ano, ha? Oo, kanya-kanya daw sila. Yan. B, hindi po ako naniniwala na walang mastermind. Ayaw lang tukuyin ni Senador Lacson. Tama po, si Sir Nelson. May mga kasabwat yan, mas mataas sa posisyon. Don Cruz, Tansa, Cavite. B, hindi po. Meron yan, pinaka-mastermind, The Big Fish, Norms Clement ng North Point. Ayun, di po. Di po pwedeng walang mastermind. Sure, pinagtatakpan lang po yan para di mabuko kung sino ang tunay na utak ng pagnanakaw sa pondo ng bayan. Marvin Samson, Abu Dhabi, UAE. B, hindi po. Mayroon talagang mastermind sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Robert Cabral, North Point, Hong Kong. B, hindi po ako naniniwalang walang mastermind. Hindi mangyayari yan. Ang korupsyon kung walang kumumpas. JD Imbisi, Caloocan. B, sabi mo walang-wala, pero meron. Alan Ardina ng California. Ayun, sabi naman ng Kuya Kajani Ong, sabi niya, imposible pong walang kasabwat at tiyak may mastermind po. Hindi po makakagalaw ang sindikato ng walang pinakaulo or mastermind. Johnny ng Pampanga. Ayun, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. King's Herbal Plus, the most iconic and trusted brand of food supplement in the market. 100% all natural and organic with 80 powerful ingredients, different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that's help your body to get nutrition it needs to remain healthy. King's Herbal Plus, locally manufactured product. May kompletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Yan, oh. Vitamins natin yan eh. Yun, oh. Oo, kompleto na po yan. Wow. Teka lang pala, Nelson, ano ha? Ano na bang latest ngayon doon sa bakbakang Yun Marcoleta? Ha? Ayun na nga. Marcoleta at Lacson. Oo, kasi hindi ho natin nasusubaybayan ito dahil late na nangyayari, no? Oh, halos kasabay o kaya pagkatapos ng palatuntunan ito, no? Ha? Kaya hindi natin na-discuss talaga ng on the dot. Tsaka sabi ata daw sana, huwag nyo isabay doon sa 4:30 to 6. Nilalive doon sa Saganang Mamamayan eh. Pag salita yung Senador Marcoleta, pagtapos na yung Saganang Mamamayan. Kaya nga. Hindi, parehas din naman kami. Bakit nung nag-privilege speech Senador Ping Lacson eh? nilive din natin. Nilive din naman natin eh. Alam niyo man dito sa Saganang Mamamayan. Na-replay pa nga natin. Oo, diba? hindi naman komot kasama namin Senador Marcoleta eh. Wala kang pinapanigan dito. Diba? Kung kailangan batikusin si Senador Marcoleta, hindi namin gagawin. Pakikinggan natin ang magkama ng panig. Ganon tayo dito eh, di ba? Hindi, pero pagka kami-kami na lang, pwede naming pagsabihan, di ba? Boss. Para narinig nila. Mamamahayag po kami, media man Ayan po nga. kami. Oo. Di ba? Eto na. Sabi. Eto na ang karugtong ng kwento. Hindi ba sinabi ni Senador Lacson, ito'y binanggit natin kahapon, ha? Oo. Na di umano si Senador Rodante Marcoleta ay nakatanggap ng allocables na 500 million pesos. Yun na nga, Ibig sabihin nito, may project na pwede niyang i-implement worth 500 million pesos. Ang hiningi daw, sabi, DPWH. 1 billion daw mahigit eh. Oo. Ang original price, daw pero bumaba nga raw sa 500 million ang Pero nangyari. ito ang dugtong ni Senador Lacson, ha? Oo. Hindi ito illegal. Ay, siyempre, wala naman talaga illegal sa allocables eh. Titingnan lang daw kung tamang nagamit ang pondo sa project. Yun. Kaya pa nga. imbestigahan daw niya kung saan ang pinaglaanan. Ito naman ang sagot ngayon ni Senador Marcoleta, Jen. Oo. Dahil sa ipinarinig natin kahapon, yung tungkol dyan, iparinig naman natin ang sagot ni Senador Marcoleta. Sige nga. Sige nga po. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya, Mr. President?
Kung ang talagang hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa pumupuna sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez? Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal, ngayon gusto niyang puntahan ng umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Ayan lang. Ayun. Oh. At saka ang hindi nasama doon, no? Sabi niya, doon sa mga senador, sino sa kanila ang walang allocables? Oo nga. Oo, pati sa Di ba? congressman. Kasi lahat sila doon may allocables. Eh bakit siya lang ang iimbestigahan? Di sana lahat niya ng may allocables ay imbestigahan din kung talagang ganun nga ang gusto talaga. Para kasing pondo ito na nakalaan sa kanila Yes. for the project. Oho. Ganun ata ang konsepto niyan eh. Kaya tinawag ay allocables. Parang sila yung proponent. Hindi ko alam Iba kung pa anong yun. tawag eh. O kung ano. Pero yan kasi naman eh, kumbaga, lahat meron eh. Si Senador Ping Lacson lang ata ang wala niyan. In fairness, ha? Parang hindi ata sa kumukuha. Kasi parang yun, pidap din dati eh. Di ba? Ano, ngayon lang siya uli naging senador eh. Ay di nga, kahit noon pa, ngayon, ano, itong term nila, kasabay ni Senador Marcoleta din sila eh. Di ba? Ang binabanggit ata dyan, nung panahon pa po na congressman at membro Ayun nga. ng Noon pa. Commission on Appointments. Oo, noon pa. Oo. Yes. Oo. Kasabay daw ata yan ng pagkumpirma nila sa appointment ni DPW Secretary Manny Bonoan. At yun daw 500 na nakita na yon, sulat kamay pa ni Yun nga. Oo. Ano pangalan nun? Ni Cabral. Oh, yun nga, nagtataka ako, di ba? Hindi pa nga masabi kung 500,000, 500 pesos, 500 ano. Kasi wala naman nakalagay ata 500 lang eh. 500. Hindi naman nilagyan ng M. Hindi mo nilagyan ng kung ano-ano pa man. Kaya, yun po ang sabi. Oho. Eh, kung may sulat kamay si, ang daming laman dapat na, di ba? Alam mo, sumulat na niya ng, sumulat lang siya, Oho. Marcoleta lang ang nakalagay. Oh, yun na nga. Oh. Hindi ba? Yun nga ang Kainahinan. sitwasyon dun eh. Oh. Eh di ba yun nga nauna dun dati eh. Tag doon. Ano pa kayang ibang isinulat? Di ba? Ang alam ko dati para may offer nga rin daw kay Senate President Tito Soto eh, di ba? Na hindi nga raw natuloy eh. Parang ino-offeran din ata siya ng 500 eh. Di ba? 500 million worth din ng project. Yun din ata. Ewan ko, no? Eh, pero kung sabi nila, kung palalalimin nila investigasyon na yan, kahit doon sa mga nakalipas na senador, sino ang walang allocables? Ayun nga. Bakit isa lang ang iimbestigahan natin kung allocables ang pag-uusapan? Pa-imbestigahan mo sa Pa-imbestigahan mo ombudsman, lahat di yun. ba? Oo nga, Di ba? Oo nga. Eh ngayon, Jen, iba kasi minsan, di ba, pagka nasa Senate hearing ka, Oo. iba yan pagdating na sa korte, pagka talagang nililitis na. Ay, oo naman. Di oo. ba? Presentation of evidence, facts na doon sa korte. Yes, at hindi ka doon makakalusot. Oo, wala. Alam mo bang nangyari sa, ito latest, sa Sandigan Bayan Port Division? Ba? Oo. Natatandaan mo si Sally Santos ng Sims Construction? Yes, yung nag-deliver din daw ng pera yan. Di ba? Ginamit yung kanyang kumpanya. Oo. Pero sa cross-examination ng defense panel, lumitaw at sinabi niya, Na? wala siyang inihatid na anumang halaga ng pera kay dating Senador Bong Revilla Naku po. doon sa project na ibinibintang na doon daw kumuha ng kickback. Oo. Inamin ng testigo na wala rin siyang personal knowledge kung nakipagsabuatan nga ba ang dating senador sa sino man para gumawa ng pekeng proyekto o ghost project. Oo. Ayon kay Attorney Reyodi Anthony Balisi, abogado ho ni Revilla,
lalong pinapatunayan nito na walang matibay na ebidensyang nag-uugnay sa kanyang kliyente sa naturang scam. Naku po. Oo. Eh, yan ang problema. Pagka doon sa, may testigo ka dyan, di ba? Oo. Hinarap mo na ngayon sa Korte. Sa korte. Oo. Iba na yan. Natanong na cross-examine. Oo. Eh, doon na lumilitaw yung kung ano talagang pangyayari. Katulad nito. Eh, paano ngayon ito, Jen? Paano yung... Una, walang personal knowledge. Oo. Pangalawa, hindi naman daw nag-deliver ng pera. Oo. Hindi ba? Eh, ba't nakakulong ngayon tayo? Kasi matibay nga rin yung mga ebidensya laban daw kay Senador Ang nagsasabi lang yata yung si Yusek Bernardo. Oo, at saka... Pero ang sabi naman ng mismong justice Oho. ng Sandigan Bayan, dun sa naunang pagdinig, teka, 2 bilyon ang sayo. Etong inaakusahan mo, ilan lang? 40 plus ata, 40 million, mga ganun. 2 billion, 1 billion. Teka, bakit baliktad? Baka ikaw ang dapat... Hindi ba? Hindi ka dapat na nakakulong dito. Kaya, Hindi si... mukhang na ako din dyan eh. Noong pa eh, parang iniisip ko, yan ba ang gagawin nating State witness. Parang mas maraming to eh, di ba? Eh mukhang yun na nga ang nangyari ngayon sa Senado at maging sa tawag ito, kinuha na siya na state witness itong si Yusek Bernardo. Kasi kung paniniwalaan natin yung sinasabi ni Senador Lacson na walang mastermind ng kabuuan, Oho. kanya-kanyang department, section, base dun sa sinabi niyang ganun, operation, may tuturo mga mastermind si Bernardo di ba? Kung gagamitin mo yung Ay, oo naman. logic ni... Kasi ang dami niyang hinahawakan Lahat sa kanya lumalapit eh. Baka dun sa Bulacan, Oo. First District Engineering, Oo. ang magiging mastermind doon, hindi si Bryce Hernandez, hindi si Alcantara, Hindi. kundi si Bernardo. Kasi Sabi ni Bryce, ang boss niya si Alcantara. sabi naman ni Alcantara, ang boss niya si Bernardo. Yusek. Oo. Di ba? Ba't mo gagawing Oo. state witness yung mastermind, di ba? Ayun. Base dun sa paniniwala ni Senador Lacson. Oo. Ayan ang tanong natin. Oo nga, no? Bakit yung ginawa mong tagaturo, siya palang utak, di ba? At ngayon, sa korte, mukhang iba ang sinasabi nito si Sally. Yun ang problema natin dyan. Di ba? Oo. Kasi sabi ni Sally, nagsauli ito ng pera, di ba? Nagsauli din siya. Nagsauli yan Oo. pero Ito yung mga ata, napilitang magsoli ng pera para maging testigo kasi ang katransaksyon niyan doon time na yun, si Bryce, Sila, doon mismo. Di ba? Oo. Naku. Hindi niya alam yung kay Bong Revilla. Oho. Oo. Ako nagtataka dahil baka naman itong mga kasong ito isinampa lang for the purpose of photo ops para lang may balitang may nakulong, di ba? Ayun na nga. Tapos pagdating ng araw, wala na ba pala? Ay, wala. Baka mapawalang sa alapat ginamit. Kaya, Baka nga ngayon pa lang mapalaya na ito. Di ba meron siyang bail bail petition. Oo. Aywan ko lang. Baka Pagka i-delay. nakapag-bail yan, ibig sabihin, hindi ho matibay ebidensya. Hindi, ang mabigat dyan, baka i-delay hanggang SONA. Para may... Kasi wala kang, kapag ka walang nakulong sa Wala nakakulong. sa nakakulong, Oo. hanggang sa dumating ang SONA, Pero dyan, may schedule to ganon? ng desisyon ng bail Ayun, mabigat petition. mo dyan. O tsaka ang Sandigan Bayan, independent yan. Hindi yan... Maghanap. Oo. Ako sa tingin ko, maghanap siya ng ibang makukulong bago mag-SONA. Oo nga, no? Kaya pala siguro kinulong si Mapan. Oo nga, no? Oh, di ba? Diba? Magtago-tago muna tayo. Baka tayo maituro di ba? Yun na. Alam mo ba kung sinong posibleng makulong na big fish sa susunod? Meron kang alam? Meron. Sino daw? Hindi mo alam? Wala akong Nako. Wala akong kamuang mo. Gagigising ko lang Ito ang susunod na dadamputin. Ha? At ito, pag dinampot, naku po, daig pa nitong yung mga bali-balita ninyo. Ito ang headline siguro, mga mahigit isang buwan. Ang susunod pong posibleng makulong ay kilala mo to dyan Sino yan? Papangalanan ko na ba? Sino yan? Ito ay may letter L sa pangalan. L? Oo. Lito Lapid? Nananahimik yung tao. Nananahimik yung tao. Double L pa yan. Oo, Lito, Lapid. Nananahimik. Ito ay may letter E sa pangalan. Apelyido.
Oh, Oo. letter E. Oo. Parang Marcoleta. O LE, meron, di ba? Oo nga, no? Oo. Joel? Hindi, Walang hindi, L, walang hindi. ano yun. Ito ay mababatas. Mababatas. Naku, ang daming yan. Oh. Oo. Sino yan? Ito'y involved ay bilyong piso dyan. Bilyong piso? Oo. Involved siya? Oo. Base dun sa kaso, ha? Saldi ko? Eto na. Oh, sino ba yan? Alam mo ba kung sino? Ang posibleng, ano, gano'n, ha? Ay posibleng damputin sa susunod na araw. Oo. Walang iba kundi si Batangas, 1st District Representative Leandro Lebiste. Inanang ko po. Oh. Mukhang iniisa-isa na nga eh. Alam mo ba kung bakit? Bakit daw? Nagfile na po kanina ang DOE, Department of Energy, ng kasong kriminal sa DOJ laban kay Lebiste. Ah, so usapin ng solar ito. Ito'y dun sa solar, paglabag daw sa Republic Act, Revised Public Service Act Ayun. at Republic Act number So, 11357. mismo si Secretary Sharon galing nag-file ng... Mismong ang Energy Secretary. Takin mo yan. Eh di ba, magtataka ka sa Oh. hinaba-haba ng panahon na pinag-uusapan ito, ngayon lang nag-file ng kaso. Oho. Sige. Kung kailan nabanggit si Secretary Recto. Kung kailan naging kaaway. Alamin natin, kung may pagkakataon, tawagan natin si Secretary Sharon Garin. Naubusan na tayo ng oras. Yun, ha? Oo. Kahit bukas ng umaga, direct, ipa-schedule mo nga. Ito si Secretary. Nako. Baka pakantahin natin. Secretary Sharon. Anong kakantahin? Yung... Sharon. Sharon. Balutin mo ako. Yan. B. Hindi po ako naniniwala na walang mastermind. Mayroon talagang isang tao na nasa likod na kanilang walang habas na pangurakot. Redef Aboy, Tomonon, Mabinay, Negros Oriental. Hindi po ako naniniwala na walang mastermind dyan. Mark Joseph Bugarin ng Malta. B. Hindi po ako naniniwala na wala silang mastermind. Hindi sila magnanakaw ang pondo ng bayan kung walang magmamando sa kanila. Nigel Lacsina, San Nicolas, Ilocos Norte. May mastermind po dyan. Yung nagpapirma po para magawa yan. Franco Canovas, Mandaluyong. B. Imposibleng wala. Plenano yan. Walang nagnakaw ng di pinlanuhan. Ang maniniwala sa kanya ay walang aral. Sendong sa Balye, Cavite City. Meron, kitang-kita naman kahit bulag, kayang ituro. Ang Grandmaster, Rey ng Quezon City. B. Group effort yung nagpagnanakaw. Nixon, Hitchhiker, Taiwan. Resulta po ng ating Vox Populi sa tanong na, naniniwala ka bang walang mastermind sa pagnanakaw ng pondo para sa flood control projects? Ang resulta, opo, naniniwala po kami. Walang mastermind. 0%. Ang nagsabi ng hindi po kami naniniwala, may mastermind dyan. 100%. Okay, Ako happy po. birthday daw po kay Tatay Benedicto Alibio ng Santa Elena, Distrito ng Camarines Norte. Pagbati mula sa kanyang mga anak, Billy Joanna Jamel, Vincent at Alibio pala apelyido, at Lilibet at Kajime Fuentes. Happy birthday din kay Christian Mark Narito. At Saan? happy birthday to Mona Aleo. Oy, si Mona, Oho. birthday! Mona Aleos, miss you. Happy viewing po sa lokal ng Balangkayan, Distrito ng Eastern Samar. At happy birthday to Ira May Medrano. Ayan. Yun. Wala na po kaming oras. Ito na po ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Ang programa paborito ng bayan sa umaga, alas 5, may dalawang gwapo, 100%. Bye!